LeBron, napikon ng tanungin kung fit ba siya kay Doncic. Stats ni DeAndre Ayton sa Lakers, magiging frustrated ang Dallas fans. At LaMelo Ball, nag-emerge patungo sa Warriors. Lutas lahat ang pangangailangan. Pagkatapos magsimula ng napakainit ng Los Angeles Lakers kahit wala ang star forward na si LeBron James, may ilan na nagpahayag ng pangamba na ang muling pagsama ng 21-time All-Star sa team ay maaaring makasira sa daloy ng opensa. Sina Luka Doncic at Austin Reeves, kapwa guards, ay naglalaro sa antas All-Star sa unang 14 na laro ng season na nagdala sa Lakers sa record na 10-4 kahit wala si James. Napakahusay ng simula nila. Isang nakakagulat na simula nang wala si LeBron. Kung saan sila tutungo mula rito ay kapanapanabik. Sabi ni Marcus Spears sa ESPN, mag-a-adjust ba sila kay LeBron? Mag-a-adjust ba si LeBron sa kanila? Yan ang malalaman pa. Nasagot ang mga tanong na iyon. Marahil hindi nang lubusan noong Miyerkules ng araw nang bumalik si James sa court na naging kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA na umabot sa 23 seasons. Si James na hindi nakalalaro sa preseason, training camp o sa unang buwan ng season dahil sa sciatica sa kanyang likod ay naglaro ng 30 minutes, nagtala ng 11 points, 12 assists at 3 rebounds. Ang ipinakitang chemistry ni James sa pagpapasa ng bola sa kanyang mga kakampi at sa pamumuno sa Lakers sa assists ay naging dahilan para matawa ang 4-time MVP sa tanong tungkol sa kung paano siya babagay sa opensa ng Lakers. Pwede akong bumagay sa kahit sino. Hindi ko maintindihan kung bakit naging tanong pa yon, sabi niya pagkatapos ng laro. Anong problema ng mga tao rito? Pwede akong bumagay agad sa kahit sino. Ang paglalaro niya ay hindi naman nakaapekto kina Doncic at Reeves na nagtapos na may 37 at 26 points ayon sa pagkakasunod. Sinabi rin ni James sa The Athletic na nais niyang namnamin ang bawat sandali ngayong season na kanyang binanggit na maaaring huli na niya. Manatili lang sa kasalukuyan, sabi ni James pagkatapos ng laro. Siyempre, kung nasaan na ako sa aking career at sa year 23 at nauunawaan na hindi na ganoon karami ang mga laro. Para sa akin, hindi ko alam kung kailan yon, pero manatili lang sa kasalukuyan at pahalagahan ang pagkakataon na malaro ang larong mahal ko at makasama ang isang napakagandang grupo. Sa kabilang banda, kahit na hindi nakatanggap ng pangkalahatang positibong pagsusuri mula sa mga eksperto ang kanyang pagdating noong off-season, nagkakaroon ng kamanghamanghang unang season si DeAndre Ayton kasama ang Los Angeles Lakers. Sa katunayan, malapit nang basagin niya ang isang personal na record na umabot ng 40 games bago niya maabot noong nakaraang season kasama ang Portland Trail Blazers. Ngunit pansamantala nating isang tabi iyon. Ang isang estadistikang ito ni Ayton ay tiyak na ikaiinis ng Dallas Mavericks kapag ikinumpara kay Anthony Davis. Noong nakaraang Pebrero, nakipagpalitan ng Lakers at Mavericks sa isang blockbuster trade na nagpadala kay Davis sa huli. Kapalit nito, tinanggap ng Lakers si Luka. Simula noon, mabilis na nakapag-adjust si Doncic sa team, ngunit hindi ganoon ang masasabi kay AD na patuloy na nahihirapan dahil sa mga injury. Upang punan ang puwang na iniwan ni Davis, pinirmahan ng Lakers si Ayton nitong summer. Kahit 15 games pa lamang siya kasama ang LA, mas marami na siyang minutong nalaro para sa team kaysa kay AD para sa Mavericks mula noong Pebrero. Parehong 14 games pa lamang ang nalalaro ni niya at ni Davis para sa kani-kanilang bagong teams, ngunit mas mabilis itong naabot ni Ayton kumpara sa 2020 NBA champion. Malinaw na hindi naging ayon sa plano ang panahon ni Davis kasama ang Mavericks dahil kasalukuyan pa rin siyang hindi makalaro sanhi ng injury. Dahil dito, may seryosong mga chismis na maaaring ipagpalit ng Dallas si Davis bago ang NBA trade deadline ngayong season. Bagamat itinanggi ng former majority owner ng Mavericks na si Mark Cuban ang mga chismis na ito, hindi na ito ikagugulat kung magpasya ang team na buwagin ang kasalukuyang core at magsimula ng rebuilding. Kung pipiliin ng Mavericks ang landas na iyon, maaari nilang ipagpalit si AD sa Golden State Warriors kapalit ni Jonathan Kuminga. Pagkatapos ng lahat, huwag nating kalimutan na nagkaroon din si JK ng sarili niyang hidwaan sa Warriors nitong nakaraang summer. Sa huling balita, kahit na malubhang nagkamali ang Golden State sa isa sa pinakamahalagang desisyon sa kasaysayan ng kanilang prangkisa noong 2020, nananatili pa rin sina Stephen Curry at ang Warriors bilang malalakas na contenders para sa kampyonato sa 2025-2026 season. Sa number 2 overall pick ng 2020 NBA Draft, pinili ng Golden State ang inaasahang center nila sa hinaharap, ang former star ng University of Memphis na si James Wiseman.
Isang desisyon na patuloy na bumabagabag sa organisasyon taon-taon. Sa kabutihang palad para sa dinastiyang trio na sina Curry, Draymond Green at head coach Steve Kerr, isang nakagugulat na ulat mula kay Kelly Iko ng Yahoo Sports ang nagmumungkahi na maaaring magkaroon ng pagkakataon ang prangkisa na maisagawa ang isang blockbuster trade upang makuha ang manlalarong napili kasunod ni Wiseman noong 2020, ang 2022 All-Star point guard na si LaMelo Ball na kinuha ng Charlotte Hornets. Matapos ang nakakadismayang pagkatalo ng Hornets laban sa 2-13 na Indiana Pacers, ang kanilang ika-4 na sunod na nagpabagsak sa Charlotte sa ika-12 seed sa Eastern Conference na may 4-11 record, lalong nabigo si LaMelo Ball sa organisasyon at bukas na siya sa posibilidad ng maipagpalit mula sa prangkisa ayon sa maraming league sources, isinulat ni Iko nitong araw. Ayon sa league sources, nagiging mas nag-aatubili ang front office na ituring si LaMelo bilang pangmatagalang pundasyon, nadidismaya na sila sa 24 years old at bukas na silang ipagpalit siya. Totoo, maaaring ituring na medyo matindi at delikadong hakbang para kay General Manager Mike Dunleavy ang makipag-negotiate ng isang franchise-altering trade sa Charlotte, ngunit si Ball sa kanyang ika-6 na taon sa liga ay maaaring maging pinakamalaking pangalan na mailalagay sa trade block ng kahit anong team ngayong season. Sa panahong tila mas kinakailangan kaysa dati ang isang win-now trade para sa Warriors, maaaring panatilihing bukas ni Dunleavy ang lahat ng opsyon. Sa 240 games niya sa NBA kasama ang Hornets, umangat si LaMelo bilang isa sa mga pinaka-natural na mahusay na scorer, ball handler at passer sa liga na may averages na 21.1 points, 7.5 assists, 6 rebounds at 1.5 steals, habang may shooting na 36.2% mula sa 8.4 attempts niya mula sa 3-point range. Gayunpaman, napakalaking panganib ang pag-trade para sa 24 years old na offensive initiator, lalo na't may malala na siyang injury history at mga issue sa efficiency. Bukod dito, hindi makakabuo ng deal ang Warriors nang hindi isinasama ang ilan sa kanilang pinakamahahalagang assets. Upang makabuo ng trade package na tatapat sa $37.9 million salary ni Ball at makapagbigay saya sa Charlotte, kailangan isakripisyo ni Dunleavy ang kombinasyon ni na Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podziemski at marahil maging ang $9.2 million na kontrata ni Buddy Hield. Kahit ganoon, marami pa ring hadlang para sa Warriors bago nila basta ipamigay ang ilan sa kanilang mahahalagang asset, maliban siguro kay JK. Malinaw kasing naging malapit sina Kerr at ang coaching staff kay Moody, ang mabilis na umuunlad na 23 years old na wing. Bukod pa rito, malaking kawalan para sa Warriors ang pagbitiw sa napakarami nilang defensive difference makers, lalo na kung ang kapalit lamang ay ang pagsasama ni na Stephen Curry at LaMelo Ball sa backcourt, isang duo na kapanapanabik sa opensa. Sa kabuuan, maaring sabihing ang paghabol kay LaMelo ay isang panganib na hindi sulit kunin. Mas malaki ang maaaring mawala kaysa sa maaaring makuha, lalo na kung isa sa alang-alang ang defensive identity na matagal ng pundasyon ng tagumpay ng Warriors.